Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng Lyrical Universe. Tungkol ito sa pahayag ni Congressman Shiel Jokno. Okay, 80% of Filipinos want BP Sara's impeachment trial to continue, according to Akbayan Representative Shiel Jokno. Ang exact statement ng kongresista ganito, ang mahalaga ngayon, matuloy ang impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte. Katulad ng 80% ng mga Pilipino, naniniwala tayong dapat siyang managot sa kanyang pananagutan sa bayan. Ayun. So, yan na. Atat na sila. Parang hindi na sila makatulog. I don't know. Yan, Jokno, Congresswoman Dilima, Congressman Chendanya, ano ba, mga kongresista. Of course, yung mga prosecutors, House prosecutors, sa Senado naman, 5 senador ang gustong-gustong matuloy ang impeachment. Kaya may kumakalat ngayon na resolusyon sa Senado para kumalap ng perma para mapalakas yung resolusyon na ituloy ang impeachment trial kahit na nagdesisyon na ang Korte Suprema na unconstitutional. Tawag ko dito yung 5 senador, awkward senator. Bakit awkward? Kasi nga, sabi ni Senator Jinggoy, kami nga mga gumagawa ng batas, kami pa ang unang hindi susunod sa batas. Diba? It's awkward. Ano bang Tagalog ng awkward? Wala akong maisip Tagalog awkward. Tito Soto, Pangilinan, Aquino, Risa Ontiveros, Panglima itong si Senator Erwin Tulfo. Gustong-gusto rin nilang matuloy. Ang basihan nila yung survey na 80%. Ang tanong, anong survey group ang gumawa nito? Kasi dalawang grupo ngayon o category. Meron yung credible na survey group. Meron naman yung survey lang na hindi masyadong kapani-paniwala ang survey nila. Kung itong 80% ang nagsabi, ang nagsurvey niyan is Pulse Asia, pwede pa, maniwala ko. SWS, maniwala ko. WR Numero, maniwala ko. Publicos Asia, maniwala ko. Ang nagsurvey, Okta Research. At itong Okta Research, timing nung lumabas na yung decision ng Supreme Court, kagad-agad meron ding lumabas na survey ng Okta Research na sinasabi 80% ang gustong-gusto na matuloy ang impeachment ni BP Sara. Kaya wala, kibit balikat na lang ako. Bahala ng taong bayan kung maniwala sila sa survey ng Okta Research o hindi. Basta ako, yan, Okta Research, Tangery, meron pa yung RP Mission Development Foundation. Yung tatlo na yan ang wala talaga. Wala akong kabilib-bilib sa kanilang survey. So, ito, tayong mga DDS, as much as possible, gusto sana nating makapanood ng bloodbath. Ako gusto kong matuloy sana. Kailan? Nagdesisyon na ang Supreme Court. Bakit mo pa itutuloy? Hintayin na lang natin next year kaya pwede pa namang mag-file sila next year. Bakit sila atat na ngayon na? Na to a point na gusto na nilang baliwalain ang decision, unanimous decision ng Supreme Court. Okay, maalala ko tuloy yung survey ng
WR numero, isa sa mga credible. Sinorbe nila ang mga tao, anong political inclination nila, pro Duterte, pro Marcos, pro Leni, o kaya neutral lang, walang pakialam sa politika. Lumalabas sa survey, 43% sa mga respondents, they consider themselves pro Duterte. So marami ang pro 40%. Ang pro Marcos is only 15%. Ang pro Dilawan o Leni, mga Dilawan, 11% lang sila. And then the remaining mga 30 plus, neutral. So kahit pagsamahin mo pa, mga pro Marcos at saka Dilawan magsama, 15 and 11, 26% lang sila. So mas marami tayong mga DDS. So anong gusto nating DDS, di ba? Wala na yan. Stop na yan dahil may desisyon na. Paano nagkaroon ng 80% na gusto? Kaya hindi ako maniwala yan. Gawa-gawa na lang nila yan. Bahala sila. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Next, Nor. Manong, baka 8% lang. Oo nga. Okay, 28%. Mga ganun. Pwede yun, 30%. Saltex Des, sabi, baka 80 persons lang. 80 persons. Tope Romero, baka 0.8% lang. Excuse me. Mark Daniel Castillo, it's a joke, no? Lils Cotilla, patawa ka, dayok, no? Jocelyn Nazaret, onsay 80% ba? 1% ra siguro. Reds Ibali, hoy, ayaw pag-ingon 80% kay Sara Midere. Oh, baka 80% ang pro Sara, ayaw matuloy ang impeachment, 20% lang sa kanila. Lucila Orgada, sir, accept the truth. According to COA, Office of the Vice President had no corruption. It is wasting time of impeachment again. Noipi sentiments. 80% from what survey and how many respondents? Yun. So, ang daming, halos lahat ng comments ito, kinu-question nila yung 80%. Sino-sino yung 80%? Oh, Okta. Basta Okta, basura. Inidoro. Wala akong kabilib-bilib. Basta research ng Okta. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Kung may itinanim, may aanihin, di ba? So, panoorin niyo ang video nito. Muna ni ang among saging lakatan nga namunga bisan waray abono. Og mo ni ang among unang tanom nga saging lakatan. Og tungod kay maayo ang yuta dinhi sa amoa, namunga bisag walay abono. So karon nananumi og lakatan nga ginaabunuhan. So mas nindot ang among ginaabunuhan kay tambok og dali pod siya nga mangunod so atong bisitaon. Og karon mao na ni ang among saging lakatan nga ginaabunuhan. So makita gid nato nga hapit na siya mamunga og mga dagko na pod siya. Og karon nagaabuno na pod mi. Kay para nga mas dali pa gyud mamunga ang among saging lakatan. Ing ani nga pag-abuno nga amurang tabunan og yuta para nga dali siyang mukuan sa punuan. Og kini ang among saging lakatan 240 ni tanan. So daghan-daghan gyud og gawa sa saging nga lakatan nga among tinanom, nananom pa gyud mi og kape kay mas mahal ang kape kaysa lakatan. Karon mo na ni ang kape nga among tanom pod. 350 ang among itanom nga kape. So among lakatan 240. Karon naga-spray na pod mi og puradan pang patay sa insekto.
So salamat kaayo sa Ginoo og sa nagsuporta sa pagpananom namo og lakatan og sa pagsuporta sa kape nga among pagpananom og labi na sa abono nga aron dali mangunod ang among tinanom. So salamat kaayo sa nagsuporta ug ang Ginoo may magpanalangin kaninyo. God bless.